Tawagin niyo ako sa pangalang Milfred. May usap-usapan sa isang lumang barangay sa Laguna. May kwento tungkol sa isang kalsadang hindi tinatahak tuwing gabi. Maikli lang ang daan, mga 300 metro lang. Konektado sa mas malaking highway. Pero kahit ganon, wala daw halos dumadaan dito pagsapit ng 9:00 ng gabi. Ang tawag ng mga residente sa lugar, kanto ng nananawagan. Hindi ito opisyal na pangalan, pero lahat ng tao roon alam ang ibig sabihin. Sabi nila, kapag dumaan ka sa kalsadang yon ng mag-isa sa 10 oras ng gabi, may tatawag sa pangalan mo. Hindi sigaw, hindi bulong, pero malinaw. Galing sa mismong tabi mo. Isang lalaki ang unang naitalang may kakaibang karanasan doon. Si Kuya Samuel, isang delivery driver. Ayon sa kanya, nag-shortcut siya sa kalsada para makarating agad sa kabilang barangay. Mag-aalas 10 na ng gabi. Tahimik ang gabi, wala siyang kasalubong. Habang nagmamaneho, may narinig siyang boses na tumawag. Samuel, dito ka muna. Tumingin siya sa rearview mirror, pero wala namang tao sa likod. Binilisan niya ang pagtakbo, pero paulit-ulit niyang naririnig ang tinig. Samuel, sandali lang. Pagkalampas niya ng huling poste ng kalsada, nawala ang boses. Pagka-uwi niya, nilagnat siya ng 3 araw. Hindi siya makakain at hindi makatulog. At paulit-ulit niyang sinasabi sa asawa niya na hindi yun tao. Hindi siya tao. Ilang buwan lang ang nakalipas, isa na namang rider ang napabalitang nadisgrasya sa parehong kalsada. Ayon sa witness, bigla raw itong kumabig kahit walang sasakyan sa harap. Nagulungan ng truck at patay on the spot. Pero ang mas nakapagtataka, bago mangyari ang insidente, may narinig daw siyang saksi na nagsisisigaw mula sa kalsada. Tulong, tulungan niyo ako. Ang sabi ng boses, subalit walang ibang tao sa paligid. Ilang beses nang sinubukang lagyan ng streetlight ang buong daan, pero palaging may nangyayaring aberya. Nasisira agad ang poste, nawawala ang wiring, o kaya'y biglang tinatamaan ng kidlat kahit maliwanag ang panahon. May mga nakakatanda sa barangay na nagsasabing dati raw may isang batang babae na naaksidente sa kalsadang yon. Hindi agad natulungan at isinakay naman sa tricycle, pero namatay din sa mismong daan. At simula nga noon, may mga sumisigaw raw tuwing gabi. Hinihingi ang tulong na hindi dumarating noon. May isa pang kwento galing sa isang lalaking naglalakad pa uwi. Gabi na, wala ng jeep. Dinadaanan niya ang kalsadang iyon dahil mas mabilis. Habang naglalakad, may narinig siyang tumatakbong paa sa likod niya. Paglingon niya ay wala siyang nakita. Pagharang niya sa flashlight, may batang babaeng basang-basa, duguan, nakatayo sa dulo ng kalsada. Bigla itong nawala. Hindi na siya dumaan muli doon. Ngayon, ang mga taga-barangay ay may sariling panuntunan. Kapag gabi na, umiwas sa daan. Huwag dumaan kung mag-isa. At kung sakaling may marinig na tumatawag sa pangalan mo habang nasa gitna ka ng kalsada, huwag kang lilingon. Dahil kung lilingon ka, baka makita mo kung sino ang nananawagan at hindi mo kayanin ang hilakbot.
May mga matang hindi lang basta nanonood. Minsan sumisilip sa loob ng kaluluwa mo. Ako nga pala si Janela. At may ate akong buntis, si Ate Rica. 7 buwan na ang dinadala niya. Unang anak. Masaya kami lalo na si Mama. Kumpleto ang handaan. May mga prenatal at halos lahat ng gamit ng baby ay nakahanda na. Hanggang sa isang araw, sumama kami sa bayan para bumili ng prutas. Doon ko nakita ang babaeng hindi ko malilimutan. Nasa palengke kami noon, tanghaling tapat, habang si ate ay pumipili ng saging. May lumapit na matandang babae, puting-puti ang buhok, mahaba hanggang baywang at nakatirintas iyon. Nakaitim siyang bestida, parang luma na't gusgusin. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, ang kanyang titig. Hindi siya kumukurap. Tinititigan lang niya si ate mula ulo hanggang sa tiyan. Nakangiti, pero malamig. Hindi ako makagalaw. Parang may biglang lumamig sa paligid kahit tirik naman ang araw. Ang sabi pa nga ni ate, "Nay, bakit po ganyan kayong tumitig?" Hindi sumagot ang matanda. Umalis lang at walang kibong tumalikod. Doon na sumakit ang tiyan ni ate. Bigla siyang napaluhod sa kalsada. Nanginginig at parang hindi na makahinga. Nakasapo sa tiyan niya at may lumalabas ng dugo sa ilong niya. Sumigaw ako at pinuntahan kami ng mga tao. Dinala namin sa ospital si ate. Pero ang sabi ng doktor, walang makitang problema sa baby. Walang internal na bleeding. Stable siya. Subalit hindi namin naipaliwanag kung bakit sumakit bigla ang tiyan ng ate ko. Pagka-uwi namin, ay umiiyak si ate. Sunod-sunod na gabi na, nahawak-hawak niya ang kanyang tiyan at umiiyak sa sakit. Parang may gumagapang sa loob. Hindi ko alam kung anak ko pa ba to. Ang sabi ni ate. Kinonsulta na namin si Aling Daria, albularyo sa barangay namin. Pagkakita pa lang kay ate ay napaatras siya. May nakatingin sa kanya. May gusto sa dinadala niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tanong ni Mama. Yung matandang tumitig sa kanya. Hindi tao yon. Tagabantay siya ng mga nilalang sa dilim. Nagustuhan niya ang kaluluwa ng bata. Kaya ngayon, kung gusto niya itong kuhanin habang nasa loob pa. Pinatawas si ate, umusok ang mantika at bumula. At sa gitna ng palanggana ay lumitaw ang hugis mata na 2, nakatingin sa amin. Simula nga noon ay laging may asin na sa unan ni ate. May pulang sinulid sa bawat pinto ng bahay. At bago siya matulog, binubulungan muna niya ang kanyang tiyan at dinadasalan yon. Minsan akala natin harmless lang ang mga matang nanonood sa atin. Subalit hindi natin alam, baka inaangkin na pala nila kung ano ang nasa loob natin. Ang pagbubuntis ay sagrado at sa mundong ito, hindi lang tao ang marunong tumitig ng may pagnanasa. Ang iba ay alagad na ng dilim. Simula bata pa ako, alam ko na si nanay at tatay ay simbolo ng matatag na pagmamahalan. Subalit isang gabi, habang nagkakape kami ni inay, nabanggit niya ang bagay na bumago sa lahat ng alam ko.
Alam mo, Lisa, hindi naman si Itay mo ang nakatakda para sa akin. Mahina niyang sabi at halos pabulong. Akala ko ay biro lang niya. Pero nang tumingin siya sa akin, may takot sa mga mata niya. Noong dalaga pa ako, may kasunduan na ang pamilya natin sa isang nilalang, isang engkanto na nagngangalang Amaron. Dagdag pa ni Inay. Hindi raw tao si Amaron, pero ubod ng gwapo, matangkad, at may kutis na parang ginto kapag natatamaan ng sinag ng araw. Ayon kay Mama, ilang buwan na silang magkasintahan noon. At sa araw ng kasal nila, doon ay dumating bigla si Itay at inagaw siya. Hindi pumayag si Amaron sa ginawa ni Itay, ang sabi ni Mama. Noong unang taon ng kanilang pagsasama, gabi-gabi siyang ginugulo. Tinatawag sa kanyang panaginip. Ipinapakita ang mga magagandang hardin, malawak na tirahan na animoy parang palasyo, at inaakit siyang bumalik. Minsan ay nakita ko si Tatay na may sugat sa likod, parang kalmot ng malaking hayop. Nang tanungin ko siya, ang sinabi lang niya ay wala ito, kalaban ng pamilya natin. Pero ang alam kong may gawa nun ay si Amaron. Ayon kay Mama, may sumpa raw na kapag hindi siya bumalik bago siya tumuntong sa 40, may kukunin si Amaron mula sa aming pamilya bilang kapalit. At ngayon, 40 taon na si Mama ngayong taon. Isang gabi nga, nagising ako sa mahina ngunit malinaw na pag-awit mula sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng tao. Malalim, mahaba, at nakakabighani. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa may dilim. Matangkad, maputi, at ang buhok niya kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngumiti siya sa akin at tumingin ng diretsyo. Sabihin mo kay Elena, tapos na ang oras niya. Paglingon ko para tawagin si Itay, wala na ang malaking lalaki na nasa labas. Kinabukasan nga ay nagsimula ng magkasakit si Nanay, at gabi-gabi may mga yapak na naririnig ako sa paligid ng bahay. Subalit wala namang tao. Doon na namin tinala si Nanay sa isang albularyo. Subalit huli na pala ang lahat. Hindi magtatagal ay kukunin na si Inay ng engkanto. Engkanto na siyang pinagkasundo sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw ay unti-unti nang nanghihina si Inay. At dumating ang araw na nagpahinto ng kanyang hininga. Tinanggap na lang namin yon ni Itay, kahit sobrang hirap sa kalooban namin. Inisip na lang namin na yon ang nakatakdang oras para kunin na si Inay sa una niyang minahal na engkanto na nagngangalang Amaron.